Morning. Praise the Lord for His goodness. Tunay na ang Panginoong Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Siya ay karapat-dapat ng papuri, pasasalamat. And today's March 8, 2026. Welcome to our comprehensive Bible study today. Ang ating topic ngayon ay ang tao matuwid. In English, that is the righteous man. Iloko, di tao ang nalinti. Tagitisamo, uno, ikanates. Ang ating teksto ng Biblia. Nais ko basahin sa wikang Pilipino. Verse 1. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang tuwa o masama nilang halimbawa. Verse 3. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niya ang mga kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Verse 3 na po tayo. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisa. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya nagtatagumpay. I'd like to read also Psalm 1 verse 3 in English. But his delight is in the law of the Lord, and in his love, that he meditates day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringing forth his fruit in his season, his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. And this is the truth. Iso dahil ito yung kinapunto. The righteous man is blessed. Diyan, pakiulit ang aking sinabi. Okay. Dalawa kini Jonah, Jewit kayo. Tama. Ngayon, po naman sa inyo citizens, pag-iulit, ako muna. The righteous man is blessed. Amin tayo. The righteous man is blessed. Di tao nga nalintig kaya nag-asa. Panana. Kaya anya na ijay kapapaling kita ko nga nalintay. Anya na ijay kapapaling kita ko nga nalintay. Ano ang mga katangian ng tao matuwid? What are the qualities of a righteous man? Today's lesson encapsulates 3 truths about the blessed life of the righteous man. Sa araw na ito, ating leksyon ay naglalaman ng 3 katotohanan tungkol sa buhay ng tao. Matuwid. Matuwid, kung natin man? Yes. Matuwid. Nalinte. Saan na nakidlo? The first truth is found in verse 1 and verse 2. Also, verse 3. And all these verses, meron tayong 4 na makikita katotohanan tungkol sa tao. Matuwid. Ang bahagi na first truth ay pinamagatan the lifestyle of the righteous. The lifestyle of the righteous.
ang uri ng pamumuhay ng tao matuwid. O, to be exact, ang paraan ng pamumuhay ng tao matuwid. Iloko, tiwagas ti panagbiag ti tao nga talentay. Anya nagigiupat nga wagas ti panagbiag ti tao nga talentay. Mangtid ka ti Marisa, Auntie Lydia. Adi may katwa ited mo, Tisa Alona. Adi may katwa ited mo, Ma'am Peli. Adi may kapat ited mo, Teacher Ben. Isa lang po, ang una po ay taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Sa nadungiti, pamatigmaan, wino pamagpagatagiti, managdagdagas. Siya ay hindi nakikinig sa payo ng masama. Halimbawa, mapantay jay, papanan niyo, dobi nga kat, dahil kat mamunag ko kadagdilan na kayo. Kuna nagkikilan na kayo, apantay ni Carmen, panada. Apay anyan at ni Carmen, hindi, ang kawanan ti Siyam. Hindi Carmen, ang kawanan ti Siyam, hindi year 1979. Ti ata ni Carmen kat, ato nga bahay aliwan. Balay na hindi balang kantis. So ati panakawan mo din dyan, papanda ang nagagsak, nagitilalakay, papanda at birok ti babae nga magtitiragsak kanyakan. Iyon ang kanila sinasabi sa isa't isa. At kung ikay tunay na Kristiyano, merong imbitasyon ganoon, hindi ka sasama sa kanila. Hindi ka makikinig sa kanilang payo o sinasabi sapagkat ikay matuwid na. Kasi iti example ti saan natungeg ti pamagbaga pamatigmaan ti tao nga nagilo. Do not heed the counsel or advice of the wicked. Basta ti wagas ti panagbiag ti tao nga nalinteg sa natungeg ti dismiss ang natungeg ti dakes. Ti tao nga nalinteg. So ano, wala na makikimimong kagad ang chismis, nudumdum na ka ti chismis, madiman lang ang di chay. So, ang sa ti chismis, kan tunggan ti chismis, ang patpada nga madi kay chay. Pangalawang paraan ng pamumuhay ng tao, matuwid. Ang pangalawa ay hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Iloko, di na tuladin aramid dagiti managpaso. Di na tuladin dagiti mamatek. Di na tuladin dagiti mabani ti Carmen nga at birok ti babae nga mangparagsak kanakwada. Di na tuladin dagiti at sugsugan. Di na tuladin dagiti at tatakaw. Nagyaw na kinaapo di sa di nga magiging mo ako di Sunday school. Kaya nasusurong ti agaramid tinigba. Dahil na ako Diyos, dagijay kasisinsin ko, itaganta kami ijay, banlasin ti Karayan. Ditani, Alno River. Gamin iti banlasin ti Karayan kan, ato di Sancha ijay. Maraming water meron doon sa kabila na Alno River. Ano ang aming gagawin doon? Papan kami ang takaw ti Sancha. Yung dyan nga sinusurog kanya na ang mga takas ti Jai ang takaw. Ganoon po ang taong matuwid. Hindi sa sumusunod sa halimbawa ng mga taong masama. Kasi tiwagas si panagbiag ti tao nga narin. Saan nga sumurot
Saan nga tumulat kadagiti managdagdagas. At dapat may isang araming tayo kasi ni mapan kami ang pasto tinuang ditani talon no panagmamais daging kakatuwag kan ang oras na di mais kaya ituno na ikay ngayon no dantumag at makasusunod at menta ubingang pay namin siyempre narasin pa lang di pamatik nakapoy pa lang di pamatik sa anak napigsa nga manglaban ti iso-iso. Tapos dyan aramin na nga sumusunod at men. Ang buras na di maiskat, ang pulumpog na ijay, katingaan di mamais. Tapos dyan aramin na kasi kaya di, mabingpay lang di pamati na, nalaga may susunod di dakes. Nalaga may susunod di suriso sa datingan na mati, masapol nga natimkar tayo. Ang buti nga labanan ni Akes, ang masama. Kaya kailangan natin basahin at pagkulay-kulay ang salita ng Panginoong Diyos upang tayo lumakas sa ating faith, pananampalataya sa Panginoon. Ang taong matuwid, pangatlo, ay hindi sa o sumasang-ayon sa kwento ng mga tao, walang pananalig sa Diyos. Hindi sa sumasama sa mga kwento ng mga tao, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay hindi siya maaring tuyain, hindi siya maaring lokohin. Ang Diyos ay buhay at siya ay nakikinig sa ating mga kwento. At tayo dapat ay mag-ingat sa ating mga kwento, mga sinasabi tungkol sa Kanya. Tayo mga matuwid ay dapat magkwento ng mabuti na kalugod-lugod, magkwento ng kabutihan ng Diyos, at huwag tayo sumama sa mga taong nagkwento ng hindi mabuti tungkol sa Kanya. Pang-apat na uri ng pamumuhay ng taong matuwid, teaching them. Di may kapat ket alanjikun, iti tao nga nalinteg ket pagragsakan na itilinteg ni Yahweh. Aldaw rabii, abasbasaen ket ututuban na. Iti Filipino, manana, ang taong matuwid ay nagagalak na sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito'y kanyang pinagbubulay-bulayan. Maraming salamat, Teacher Pe. Yung unang tatlo po ay nasa ilalim po ng tanong na, what does the righteous man avoid? Ano ang dapat na iwasan ng taong matuwid? Una, di magipangad, di pagpagpadagiti ng ilog. May katwa, di natuladan di aramin dagiti managpasok. May katlo, di magikatwa ka dagiti mangrabrabang Diyos. And the second question is, what does the righteous man embrace? Ano dapat na yakapin ng taong matuwid? Yakapin, ang ibig sabihin niyan ay pahalagahan. Kaya yung taong pinahalagahan natin ay niyayakap. Kahit sakit lang. Hag lang. Gusto mong ihag, yakapin ang tao pinapahalagahan. Kaya yung asawa, every morning, kahit hindi morning, kung siya ay nais mo siyang bigyan ng halaga, ng importansya, yakapin mo. Isang kaibigan, isang nanay, tatay, auntie, uncle, kay sino? Kung siya'y tunay na mahalaga sa iyo, ay yakapin mo. Ihag mo siya. Ngayon, ang salita ng Panginoon Diyos ay dapat nating yakapin. Paano? Ano po sabi ng verse 3? Dapat nating ito pagkulay-kulayan. Hindi lamang basahin ang salita ng Panginoon, kundi pagkulay-kulayan.
meditate on the Word of God, hintay nating atan, sa Uli Diyos. Dito ating atan, ikan na sa Uli God, let us recite it. About the Jews, when the Jews meditate on the Word of God, nagtihudyo, sudagat ang talamitin. Ang talamitin, ibagaan na rin sa Uli Apo. Example, kas pili. Isaiah 41 says, Itana, Brian waiting, Pinan's name, Brian Naika. I will stand with thee, I will help thee, and I will uphold thee with my right side. Mabaling ano ba si Sauna, nabibigsa na yung baga. Basta talamitin, i-meditate ka niya dagat, ada di tulog na, ada di sauna. At sa una, tas dito meditation ka niya. Kaya mabalin man kas dito tayo karamihan. So gusto rin dyan teaching ni si Sauna nga, when you meditate on the Word of God, ura na kaitna ka. You can meditate on the Word of God. This is what I told. No, basta tanti panahon ko nga, basa ni Biblia, ijay katre, ijay pagitaakar, I meditate on the Word of God. Ang isang takti, basikulo ay nakon na memorize. So at the advantage na ijay adulti na memorize natin, you can meditate on the Word of God anytime. Ulit na kijital talon, ulit na kijay ripo ang lablaba, you can meditate on the Word of God. Ulit na kijay kusina, agdot-loto, you can meditate on the Word of God. Ang talamitin kijay, ang decide kay besiklo nga nabasa mo, na memorize mo. Kaya makatulong na kijay ken ka, tatlo, pumigsa ka ang espiritual. Sa maganti, refreshment, may papahindi sa Diyos. Dakal di may tulong na dyan. Meditation on the Word of God. Ano po ating first truth? Pag-isabi ko, 1, 2, 3, go. Ulitan Santo Simeon. The lifestyle of the righteous. Pag-ulit po yung first truth. Nagkapsat man, pipisa nyo The lifestyle of the righteous. Ulitin again. The lifestyle of the righteous. Ilonggo, tiwagas ti panagbiag dagiti talente. Ang paraan ng pamumuhay ng mga taong matuwid. Lumaymay sana ang paraan ng pamumuhay ng taong matuwid. Tiwagas ti panagbiag ti tao nga nalinte. Ano ang pangalawang katotohanan na tinutukoy ng versikulo 3 tungkol sa taong matuwid? What is the second truth about the righteous man? Pag-isabi ang sagot. Pag-isabi niyo yung second truth about the righteous man. The picture of a righteous man. Yun na ang tamang sagot po. The second truth about the righteous man is the picture of the righteous man. Tiladawan ti tao nga nalente. Ang larawan ng taong matuwid. Itcha alona, sikat mag-discuss dito yung second truth about the righteous man. The picture of the righteous man according to verse 3. Ditikan sa kuha na ang design niya. The picture. Sila kaya dati picture na jiban balay na. Diba? Kaya tayo kita na yan. Gawin aja yung picture. No picture mo, hindi 20 taon mo, ang nabumakbak na dyan. Nga picture. No, ikumpara ang picture ang tatagod ko na bagbatan, hindi dyan, isulatan.
Ang napintas kay di, kapinpintas ang idi, ang tawen kay di 20, sulat. Dito yung verse 3, kinantayaan, dadya upat nga lifestyle nga imo na nga diniscuss ni Pastor Bill, talo ijay ti negatibo, may sa iti positibo. Kaya kunahan na dito'y, dahito yan iti itsura no si Kaket righteous. I-personalize kayo, no? Dato'y discussion kayo na righteous men. No, ada kanyang dahito'y upa, no kunang nga nalintek ka, ket aramidang lifestyle, kaya na nasa kuwan, kakakuyog mo at dakin ka sa ginuman ipapanam. Han ka nga nakamaskara. Nature mo adya yan. Gapo kini Heso Kristo. Dahil parang balbaling na itibiyag mo. Kaya dahil kinalintig na iso iti mangpang palintig ken ka tiinaldaw-aldaw kaya dagito'y maumpa aramiden kita. Sa binumantayan mo, adaman makakikita kenawan. Kaya ti picture mo, Kastol. Kasla ka lang dayjay kayo nga naimula ijay igid dagiti dandanog. Ano tan? Dayjay kayo nga adayon ti dandanog. Ken dayjay kayo nga dayjay asident ti dandanog. Dakkel kinagidya na. Asa mo ay, niyang itidanong ko, mabaling nga nanay. Isa o ti ako, sa anlain na tinapay tibiyag, nudikat di ganong tibiyag. Imut-mutik-tik ang gamin nga kankanayong isa o ti ako. No? Dahil ko na ang picture mo, may kadwa. Ipaltuwag na, tibungan na, itikardengan na. Ipaltuwag. Yan ipaltuwag. Mga nag-ating ang Ilocano. Ang kalante, nga talagang ipaltuwag. Ibunga man lang. Ha? Ibunga. Ipaltuwag na. Iruwar na. Iruwar na. Dahil ibunga na, iti karbengan na. Ito kayo naman sa matagal. Karbengan na. Nutsen po tiriribo, rumuwag ay jibungang natalna. Nagkalpi mga natin narinig sa Middle East. Pwede ko na yun, nalakaan dyan. Ang tultuloy, apektado tayo amin. Milyonan. Dahil ang taong apektado. Kanukit kitap dyan mapa. Nagita, nagijay. May. Adating binumbada dyan. Yang sampai lang kami ako Diyos. Pagpaypay so dayjay nakita iti YouTube nga ni PBB mapan ijay UN aan nga dumalo kanyaman nga pagpupulo no tiket iti maysa nga panggit bumanlaan for peace. Hallelujah. Praise God. Sabay ko kami ang Diyos. Kaya thank the Lord man, ijay White House, at ang naman mong iyang Diyos. Nagtitipon, nagiti Christian sila. Ni Franklin Graham, anak ni Billy. Billy Graham, inkararakan na.
ni President Donald Trump. Wow, kanagulungan na Christians. Ipangtuwad na, tikarbingan na. Nung may katidandanan, Romual, ajibungam, ngagtal na, kendi Apo Diyos. Nimbes lang panpanig ka, at alna ka kenkwana, kenkunang Apo, mamati ka, kenka. Kasi kaya, Romual, nagijibungan, intunong kasapulan, ipagtuwad na, iruwar na, nagitibungan na, iti karbengan na, iti tiyempo na, ngaruan. No naman panog ka, rumar na dayjay, panaginanang, iti ako. Malagip mo, jay Matthew 11:28. May kayo na, wala ni Apo Jesus, da kayo ang malagdag sinan. Pagod ka na ba? Gusto mo nang magpahinga? Oo, pero hindi pa pang matagalan. Pangbitan lang. Rest in the Lord. Kung pagod na kayong nag-iisip, kung ano ko naman, atuloan niya na kita na panpanonodan niyo. Problema ti kwarta, problema, ribo, palagyan anak, pamilya, kabagyan, aglawlaw. Rumuan na siya kung agtalnaka, iti ako. Be still, and know that I am God. May bes na tumanong ka dyan, pastoy, kasitaw, makabandong. Agsilensyo ka, agtalna ka, iti ako. Bunga na! May katlo na picture tayo. May katlo. Nagiti bulbulong. Anya mga ingat nagiti bulbulong tayo. Dagiti ati bulong namin saan ang malaylay? Kaano nga malaylay? Dagiti bulbulong. Silent lang, malaman. Iji kayo. Kaano nga malaylay? Dagiti bulbulong. Medyo nahiya pa. Baka, Ma'am Feli. Lati kayo katawan ti Danon. Tikal. Ikag. Isa dati yung malaylay. Okay. Malaylay, no? Adayo yan ti Danon. So nga saan kayo mag-adayo? Iji Danon, tibiyag. Isao ti Apo. Ni Apo yung susumot laing ti living water. Ngayon uray no agda ijay asidid dagiti danon. Agdala ta tendency na manglaylay inton ano? No? No? Maputad dayjay sanga ijay yan tipuon. John 15 tipuon ni Apo Jesus. Oray mo ko nang nanda ka ijay, asidit tinandanon, ngin madayo ka, kaya ni Apo Jesus, na iso ti poon ti biyak tayo. Tinapay ti biyak, danong ti biyak, ni Apo Jesus, kaya nagiti sa una. Manglaylay ka, kagsat. No? Ada jitin po nga, amo kayatan. Bandong ako, ayoko na. Lukas dahil malikrik tayo, watch out. Baka nung iniinon ka na matuktok ko. No? Sigudam. No? Sigudam. Tapay isumbong ka, iti Holy Spirit. Maudi. Ay, pinagpintas. Ket an isuanin na aramidan na niya. Rumangay ito, hallelujah! Rumangay tayo, ano espiritual? The impression na hindi kaagduan na rumangay material.
pag-aaral. No! Spiritual progress ata. Spiritual development. Spiritual growth. The righteous man, pero musta kayo? Hindi kita taligagay kayo. Hindi ka, wala kang ano. Awan di ka galaygayan. Nalda Domingo. Domingo. Wala na kaya ko umay ni Domingo. Ngayon gabutan yung mag-ay. Pinarang-ay. Palpalang tuwan. Ti Apo. Una na, wow, ito nung higa, Domingo. Cancel pa amin nga aramiga gadya regular nga panagluluto sukatan tapno maka-atenda di 8:30 Bible study. 8:30 Bible study. Ana amang mga tidoy bigat ti Domingo. Danom lang. Diya ka luluto mo makamuda, di ka nanda. Hindi tayo mabising. Karat-kat yun yung mga abirot di ka ninyo. Awan tinaluto nga makan. Lunes, nagingat Sabado. Ready. No? Heavy breakfast. Talaga, itilulutuan. Yan na Domingo awan. Apay, ang ceremony na dyan, no, dahil ito'y time of Bible study, at kung malagtawan, na isulti wagas niya po Diyos, nga manisuro kanya tayo, tapno agad iti, i-meditate tayo, imutik-tikan tayo, kaya makita mo iti picture, iti verse 3. That's our picture. Ngem. No one can yang nga truth. Ni kaano man. Hanto mo umay kanyang na ito na ikadwa nga truth. The lifestyle. Check upin din mo na naging lifestyle tayo kapagsa. Yung muna nga na-discuss na tayo. Ngayon yung naala, pang kayo ka ni Pastor Lee. I-explain naman niya yun. At no kayat mo, naman, na kanya nga ito yung second truth. The picture of a righteous man is like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Anong kakararan ang progresaan dyan? May commitment na, may enjoy na, remember ka dyan, na parangdalan ka, iti opening prayer, nakikita yung progress in every aspect. Pastor Lee, no, 20 years is okay na iti. Tayo na. Okay, Pastor Lee. Thank you, Sister Lona, for discussing the second point. Recap tayo manad. I-recap ka ulitin panahal. Recap ichale. Recap. First point, i-adal tayo. 1, 2, 3, go. The lifestyle of the righteous. Point number 2. The picture of the righteous man. The picture ng tree, like a tree planted by the rivers of water. Isang punong kahoy na nakatanim sa isang batisan. Kaya kompleto siya ng supply of water. Ngayon, third point tayo. The third point is the qualities of the life of the righteous man. The qualities of the life of the righteous man. Ang mga katangian ng taong
matuwid. Ang katangian ng buhay ng tao, matuwid. Qualities, sabi niya, mga katangian, dagiti ka mabalin, tibiyag, itao nga dalinte. Here are the qualities. Unang quality ay vitality. Second quality, productivity. Third quality, prosperity. Ngayon, ating balikan ang unang quality. The first quality of the life of the righteous man is vitality. Pakiulit mo yung unang sinabi ko. Vitality, go! Babae laeng. Lalaki laeng. Senior citizens laeng. Young people laeng. Datay amin. Vitality. Dapat ako with feelings mata. Namayti ka na sa wanti vitality. The word vitality is originated from the Latin word vita. Vita. And vita means life, biyag. No vital pa natin English, importante unay. Kunan. The vitality, it speaks about stability. Stability, strength, piksa, kire, what else? Vitality speaks of enthusiasm, rekta, sigla, ano pa? Vitality speaks of resilience, kinatip ke, katatagan. Iyan ang taong matuwid. Ang taong matuwid ay may lakas. Siya ay merong resilience, katatagan. Siya ay merong sigla, sapagkat ang kanyang matahon ay hindi nalalanta sa anang manaynay. Agsipunta at esunay jay igiti dandano. Tas di tao nga adagin kuwan na ni jay versikulo 3 kaya versikulo 1 and 2 the lifestyle of the righteous. Especially verse 3. Siya ay nagbulay-bulay ng salita ng Panginoon araw at gabi. Pag-isabi po, araw at gabi. Yan po ating frequency of meditating God's Word. Araw at gabi. Day and night, iyan ay dapat nating i-practice. Sanayin upang tayo ay maging punong kahoy na palaging malago, mayabong, at nagpupunga. Ngayon, the second quality is productivity. Pag-isabi po. Productivity is kinamanagbunga. Productivity. Ang taong matuwid ay mabunga. Kung naman antili Japik Piksa, mabunga pa lang. Amin kita na senior citizen, Auntie Licha, Auntie Pansing, Auntie Iming, Auntie Merly, Auntie Maria, agitan kayo. Nabunga ko na yun. Isa niyo. Nabunga ko na yun. Dito yung batok ko, nabunga ko na yun. Nabunga. Dito yung mag-ingit. Dito yung pinakaingit. Amin tayo. Nabunga. Productive. Titawa nilinteng. Tama yung explanation ni Nietzsche Alona na tayo dapat ay productive. Nagbubunga sa takdang panahon. Hindi tiyempo niya sulisog, ang bunga tayo iti. Anya, Brother Glenn, di tiyempo niya sulisog, anya dapat ibungang. Pigsaam dag suman. Microphone. Hindi tiyempo niya sulisog, anya dapat ibungang di may sa tao nga nalinte. Brother Glenn.
Self-control, sir. Self-control, panagtempel, pagpipigil sa sarili, ang dapat nating ibunga sa panahon tayo ay nakaharap sa tentasyon, tukso, o masama. Iti tiyempo ti rikat, anya tirumbang nga ibunga tayo. Tisalea. Iti tiyempo ti rikat, anya tirumbang nga ibunga tayo. Panagan-anos, Pastor. When panagan-anos, Pastor panagan-anos. Patience, kunala the fruit of the Holy Spirit, Galatians 5:22. Iti tiyempo ti panagkasapulan dagiti tattao ti iglesia, at ang project ti iglesia, panagkasapulan dagiti ayatan ti tibiyag, ti pamilya, anya tarumbang nga ibunga tayo. Nagkasapulan ti ayatan ti tibiyag. Ang kasapulan ti iglesia, ang kasapulan dagiti nadumag-dumang at tattao. Anya tarumbang nga ipaltuan tayo, ibunga tayo, ti Churchuan. The fruit of the Holy Spirit at piliklang ti Maysa. When ayat ken agrugin ti Chi. Niya pa ti Chi. O sige yung pa rin. Ang bunga ni Chiruan, pero niya ti dapat nga bunga ni Chiruan nga agrugin ti Chi. Gusto Chi love, the fruit of the Holy Spirit, ano po ang Chi? Goodness. Ne, palagiplang. Ne, ito ay goodness. Kinaimbag is moral excellence. Kinalainga garamit kinimbag. So that is involving generosity. Doon kasapulan, be generous. Be good. Share your blessings. Kasi di tao nalinteg. Di tao nalinteg saan nga naayimot. Nilay dyan. Naimot. Saan naimot yung tao nalinteg, yung tao nalinteg at nalagapagtawanan. Siya ay mapagbiyaya, gracious. Siya ay generous. Ang bunga ti goodness, ti tiyempo ti panagkasapulan. Iti tiyempo ti gura, sakit tinakit, kaya dakis nga sao, madingaw galing ipadatay nga tao, anya tirumbeng nga ipaltuan tayo nga bunga. Mamperi. Dili tiyempo nga at ti manggurgura ken ka, at ti agbabagati madi nga sao ken ka, at ti tawang sasakit kinakem na ken ka, anya ti dapat nga bunga. Microphone? Ulitin mga pwede di tiyempo nga at di tao nga magpagati mali kanya sa salita na tilikli ko na gurgurain na ka agar-aramid din dakes kayo kakinimpanan na itaping-ping mo nga napintas at yan di dapat nga ibungam pero ginagad maamkat tiudin ang kenti ayat. Okay, amin tayo ayat, kung natin man? Ayat! Well, no dati mang gurgura kanyam, agbunga di ayat. No dati pabagati madi kanyam, agbunga ka di ayat. No dati mang chismis kanyam, agbunga ka di ayat. No dati tao nga, agar-aramid di madikin ka, agbunga ka di ayat. No dati tao nga nagtingpaken ka, nagtakaw di manok mo, agbunga ka di ayat. Ang babagte kasi na ang kalandi, example lang dito ang kalandi no, tinakaw di mo di ka kumagsa sa oting aston. Di ka pinabatay, managtakaw tumanok ko. Ngayon, ang dati kasi nga tanto mga tatao, siguro nag-iikat saan nga namati niya, saan nga namati nga, dati nga namati no, tinakaw dati manok tayo, di tayo nga ginunod, agayat tayo. Apo, bindisyonan naging nagtakaw ti manok ko, tapos sublita ko man di manok ko, nga tinakaw dahil. Siya apo nga tinakaw dahil, ato pwede mo isukli nga bindisyon kanya na natakawan. Ang bunga tayo di ayat,
arang tayo na, kinaimbag, panagtipid, ken tagtumapay. Ang bunga tayo, gusto ng tiyempo, at the right time, in His season, ang bunga tayo, ibunga ni Santo Espiritu. Kasta di may katulungan, puntos. Again, what is our third point? The qualities of the life of the righteous man. This involves the qualities involved. Vitality, second point is productivity, and last point is prosperity. Panagrangay. Nya DJ panagrangay, Sister Lona explained it already. That is not primarily kwarta, kayamanan, kinapagnan. That is spiritual prosperity. Ipamanin ketro ang ay, anyaman di pagsubok atong thinking kakit, di ka malpay, di ka matuwang, di ka sanod, di pamanin ketrimang ay, by the word of God. Ang tutuloy ka, tarimang ay kati, managserdim ken Apo Diyos. Your good works, keep going, ken ang tutuloy ka garamit tinimbag, ken di karakter mo ken puminpentasment. And you are becoming Christ-like in character. Ludi ka si kagad suplada, tatan ka sa anan, si kagad rimang ayan ti pamatid. Ti ugalim ket nagdevelopan, si maya ti ugalim. No ti rupa pinigan, na si Duhat, ti rupa tatanggat ng kagisamen. Yan. Kana kastini, kunada, ti bagat, umuungat. Diyak mamati, no ti may sakit siya nagat o rin na bakat, sa umuungat. No may sakang kisya nagat dalit ka Kristiyano, ang bumagbagat ka, umuungat ka. Ado iti ang mga bimagbagat, sudagat simisingpet. Tay sudagat nalinteg. Ti Kristiyano nga bagat na nalinteg ka, sumisingpet. Saan nga pumupungin? Sumingsingpet ko natin man? Sumingsingpet ka kunaham kita kaabay mo. Uri no magpaket ka kunang. Uri no lumaklakay ka kunang. Lumaklakay ka ganti ka lumamlampay. Lumamlampay saan ka man? Naligat. Datay kumagat ang tutuloy nga bilbileg ipamati tayo di panagserbi ken Apo Diyos. Ulitin tayo ng itanlo nga qualities ibiyag imay sa nga tao nilinte. On third point, the qualities of the life of the righteous man. First quality, vitality. Second quality, productivity. Third quality, prosperity. Ay pagpipili Pastor Jimmy ang magtagti closing remarks. So nato din sa closing prayer. Pastor Jimmy, may kinitaganal pisa sa una po Diyos. Amen. When nagmayat kaya, nagpintas, agalan. Pastor Jimmy, may na. Yaman tayo pintas na unay na kapsat no nakanayon ko si Bayo Apo magtatayo magkanayon ketwa na ipresensya na dapat lagi di nudatumak at kasla problema tayo o madalagi di banbanan nga saan tayo nga patatarusan ni Apo Diyos hindi mag-explain kanya tayo. So, tumakdan tayo namin kakapsat at kanaran tayo. Amami nga handa ka sa bilangin, tutuloy Apo Diyos na ipadpadayaw mi, iti dagan mo, Ama, iti daytoy Lord nga sa Ama. Agyaman kami, Apo, tanadanon mi, iti may kadwa nga Sunday, iti daytoy nga may katlo nga bulan, iti year 2026. Thank you, Lord Apo, bigbitin mi Apo, nga tutuloy kasi ka Apo, iti tumultulong Apo,
itinunggal may sa palagan kada kami. Apo agyaman kami kada hindi sasaong na nagadalan mi, hindi na ito'y ako nga kanito. Lord, karangan ko maidulin mi kung maako na ito'y ikaunggat ni puso mi, na bigbigin mi ako Diyos na ito'y na inbalituban. Dugtan kami ako iti kapadasan tibyan, malagip mi ako na ito'y na ako Diyos na bumilan kami, na iti napakpakapuyan, ako Diyos na pamati, at ako nga iso na ito'y mausan na magidurot kada kami na agtuntuloy kami ako kasumurot ka. So Ama, hindi ito'y na kanito, thank you Lord, Alipon, hindi nangisuro, kada kami, bigbigit ni ako nga takal, hindi anos na, ayat na, sakripisyo na ako ang tuntuloy, ayat na nakagawin, di pa nangisuro na kada kami, di pa nagtulog na ako kada kami, kag may sa ako nga inspirasyon, may sa ako nga blessing, kag nagtakdal ako nga encouragement, hindi pa nagsurog ni ako Diyos ka. Kag ako, hindi na ito'y nakanito, kadag hindi nabatbati kayo na aramidan mi, gawanan mi karon ako nga idanan na kami, tulungan na kami, labigbigan mi ako nga awan mi mabalinan mi, han kami ako nga superheroes ako, saan kami ako nga dayay kasla aging dalaing ako, awan ako kada kami, hindi na ito'y ako nga may kagagalan, hindi kan ako amin, dahil okay ka, nagkapo ako amin ka. Thank you Lord, iti parabon mo. Thank you for your grace, Father God. Madaydayaw ako itinagan mo. Salamat ako ka. Nagbigbigan ka ako at the Holy Spirit. Iso ako nagtuntuloy ka magidalan ako itinagtitingaan mi. Lord, masapon na ka. Iti na ito nga oras. Tuntuloy ako. Kaya talag ka ni tayo mamigin ka. Iso amin. Nanabatbati pa'y naarap. Mamati kami ako Diyos. Ganda ako, itibalay ni. Nagtuntuloy ako Diyos kasi ka, itinangidaldalan itingaan mi. Thank you Lord, agyaman kami ti ayat mo kada kami. Thank you Lord, salamat ako, madaydayan tinagan mo tinagan na ako ng Jesus na itinagalan ng tinawan. Amen. Thank you, Pastor Jim. PGBA, PG, nilajay din. PGBA, PG. Okay, PGBA, PG, go! To God be all the glory. Amen.